Now Esau, he came in from the hunt and he started to cook the tasty dish for his father. Nagpag-abot ni Esau, nagsugod na ta na magraha ang isa ka manamit nga rahaon na pagpaghaan. And so when Esau was ready to receive the blessing from his father, he had heard that his brother Jacob received the blessing. Kang tiyempo na batuno na ni Esau ang anang blessing o kung pagpakamaayo kay Isaac, nabatian na nga nabaton ron man ni Jacob ang pagpakamaayo. Esau was very angry. Bagot gid si Esau. So Jacob told Isaac told Jacob to come in and to go to his family to receive a wife. So gid ko na ni Isaac si Jacob na mag-agto sa anang mga baryente para magbuol kang asawa. So Esau and Jacob went their separate ways. So nagbulag si Esau kag si Jacob. During that time, Jacob received many wives and had lots of children. Sa sinang tiyempo naman kang nagbulag na sanda, si Esau ay nagkaroon kang durong asawa, kang durong nga bata. And so in a dream, he was told to go back to the promised land. So sa isa ka pang pagdamgo, ginahambalantahan na magbalik sa ginsaan na duta. But Jacob remembered that if he went back to the promised land, he'll probably have to run in with his brother Esau again. Pero na talupangdan o kung napinsaran ni Jacob na kung mag-agtutan na sa ginsaan nga duta, masumalan ron man na si Esau ang anang naugot nga bugto. So remember, Esau wanted to kill Jacob. So what was Jacob going to do? Dumduman nyo na gusto gid ni Esau na patyon si Jacob. So ano abi ang imoon ni Jacob? So let's listen to see what Jacob did. Turn with me to Genesis, the 32nd chapter. I'll read verses 9 through 21. So palihog, turo ko natin kung ano ang poon ni Hinhimo ni Jacob sa Genesis chapter 32, verse, what's the verse again? Verse 9 through 21. 9 through, sugod sa 9 hasta sa 21. Pagkatapos ay sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham at Diyos ng aking amang si Isaac, O Jehovah, ikaw na nagsasabi sa akin, bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at gagawan kita ng mabuti. Ako'y di karapat-dapat sa lahat ng maibiging kabaitan at sa lahat ng katapatan na pinakita mo sa iyong lingkod. Sapagkat ang dala ko lamang ay aking baston ng tawirin ko itong Jordan at ngayon ay naging 2 kampo na ako. Iligtas mo ako, ipinamamanhid ko sa iyo mula sa kamay ng aking kapatid, mula sa kamay ni Esau. Sapagkat natatakot ako sa kanya na baka dumating siya at salakayin na ako, ang ina kasama ang mga anak. At ikaw ang nagsabi, walang pagsalang gagawan kita ng mabuti at gagawin kong tulad ng butil ng buhangin sa dagat ang iyong binhi, na hindi mabibilang dahil sa dami. At nanatili siya sa pananuluyan doon ng gabing iyon. At mula sa anumang sa kanyang kamay, kumuha siya ng kaloob para kay Esau na kanyang kapatid, 200 kambing na babae, at 20 kambing na lalaki, 200 babaeng tupa at 20 barakong tupa, 30 kamelyo na nagpapasuso at ang mga anak namang ito, 40 baka at 10 toro, 20 asnong babae at 10 hustong gulang na asno. Na magkagayon ay pinabayan niya sa kanyang mga lingkod ang bawat kawan na bukod-bukod at paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang mga lingkod, mauna kayong tumawid sa akin at maglalagay kayo ng agwat sa pagitan ng bawat kawan. Karagdagan pa ay nagutos siya sa una na sinasabi, kapag sinalubong ka na Esau na aking kapatid at tinanong ka na sinasabi, kanino ka ba at saan ka paroroon at kanino ang mga ito na nasa unahan mo? Kung magkagayon ay sabihin mo, sa iyong lingkod kay Jacob, isang kaloob ito na pinadala sa aking Panginoon kay Esau. At narito, siya mismo ay nasa likuran din namin. At nagutos din siya sa ikalawa, gayon din sa ikatlo, gayon din sa lahat niya ang sumusunod sa mga kawan na sinasabi, alin sunod sa salitang ito ang sasalitain niyo kay Esau sa pagsalubong niyo sa kanya? At sasabihin din ninyo, narito ang iyong lingkod na si Jacob sa likuran namin, sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, mapaglulubag ko siya sa pamamagitan ng kaloob na yumayaon sa unahan ko, at pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha. Marahil ay magpapakita siya ng magiliw na pagtanggap. Kaya ang kaloob ay itinawid ng una sa kanya, ngunit siya naman ay nanatili ng gabing iyon sa kampo. What a wonderful example that Jacob set. Isa kamayad na halimbawa ang ginhimo ni Jacob. This is the type of prayer that we also need to do. Ini orodya ang isa ka klase ka pangamuyon na dapat manaton wadan.
we need to learn to trust in Jehovah. Dapat natin matunan na magsarig kay Jehovah. So we need to show consistency, sincerity, and we also need to work hard at what we pray for. Dapat kita hindi pa bago-bago, mangin sincero, kag himuon man natin kung ano ang aton ginpangamuyo. So now let's talk about how our prayers can be used or helped. So, again please. So let's now talk about how we can have what means that Jehovah can answer our prayers. So, binabinago natin karon kung paano ginasabat ni Jehovah ang ating mga pangamuyo. In Psalm 119:105, it speaks about His word is a lamp to my foot and a light to my pathway. Sa awit o kod Salmo 119:105, mabasa naton ang ginkoon nga ang iyong salita ay lampara sa aking paa at liwanag sa aking landas. So we have the Bible to help us. So may dyan kita ang Biblia para buligan kita. So mong lampara o kang liwanag. Through the pages of the Bible, we have many examples of individuals who are just like you and me. So sa mga mabasa naton sa Biblia, ang duro nga halimbawa, nakaangay man naton, mahuwad naton sanda. And so Jehovah can help individuals like you and me. So si Jehovah magabuligid ka naton, ikaw kagako. Jehovah also has His active force or Holy Spirit. May dyan man si Jehovah ang ana nga balaan nga spirito o kung aktibo nga puwersa o kusog. That Holy Spirit is the most powerful force in the universe. Ang balaan nga spirito amo ang pinakagamhanan sa bugos nga universo. Pinakagamhanan nga puwersa. So Jehovah can help us in any situation that you and I can go through. So magamit ni Jehovah o mabuligan kita ni Jehovah sa bisan ano pa nga sitwasyon. Jehovah also has angels to help us. May gamiton man siya nga mga anghel. And so Jehovah has a different variety of means. He also has human agencies such as the Christian congregation, the elders, and also our brothers. Duro ang pamaagi ni Jehovah para sa ng aton pangamuyo. Bukod sa balaan nga spirito kag mga anghel, nandyan man ang mga tawhanon nga mga ahensya kaangay kang kongregasyon, mga elder, kag mga kauturan. And so sometimes you may be praying for a long, long time. Doon ka isa base nagapangabuhay ron ka man nagapangamuyo para sa isa kabuntang. And so sometimes we maybe feel that our prayers have not been heard. So base na bad sa ganyo, wala ginasabat ang akong pangamuyo. Well, at times, Jehovah may say, no. Pero kung kaisa, is ihambagin ni Jehovah, hindi. There's an example of Paul in 2 Corinthians chapter 12, verses 8 through 9. May halimbawa sa Biblia sa ikaduhang Korinto, versikulo, what's the verse again? Verses 8 and 9, chapter 12. Chapter 12, verse 8 and 9. Chapter 12, verse 8 and 9. Bangod sini, 3 ka beses ako nangabagay sa Ginoo nga kuhaon ini sa akon. Apang nagsilinggid siya sa akon. Ang akon wala tubong nga kaayo, bastante na para sa imo. Kaya ang akon gahom ginahimbit sa kaluyahon. Busa, malipay pagani ako nga magpabugal tuhoy sa akon mga kaluyahon. Agod ang gahom ni Kristo magpabilin sa akon kaangay sang isa ka tolda. So 3 times he was told that his undeserved kindness was sufficient for him. 3 ka beses nga ginhambalan si Pablo na ang wala tubong nga kaayo bastante ron. And so sometimes the answer is no. So kung kaisa, ang sabat ni Jehovah, hindi. We know that Jehovah is a loving Heavenly Father. And as a loving Heavenly Father, He wants what's best for His children. Mananaton si Jehovah isa ka mahigugmaon nga amay. Kag bilang isa ka mahigugmaon nga amay, man-an niya kung ano ang pinakamayad para kanaton. So sometimes He would make sure that we don't receive things that's not good for us. So, imuon gid niya, so kung kaisa, hindi niya pagsugtan o kung tugutan na makabaton kita kang isa ka butang na hindi mayad para kanaton. But one thing we can be assured of, Pero isa ka butang sigurado. and it's found in Psalm 65 and verse 2. Mabasa naton sa Salmo 65 verse 2.
Diyan na kamo ang teksto na gapoon. O dumirinig ng panalangin, sa iyo nga ay paroroon ng mga tao mula sa lahat ng laman. You notice he's called the hearer of prayer. Alam nato, manan nato naging tawag ta na dumirinig, nagapamati kang mga pangamuyo. So he does listen to prayers. Oo, nagapamati ta na sa mga pangamuyo. Truly, he does love all of us. Palangga gid niya kita tanan. And as a loving Heavenly Father, he wants to make sure that we do our very best. Bilang isang may ugmaon nga amay, gusto niya himuon nato ng pinakamayat. So we can be assured, friends, So masigurado naton mga abyan, that if we pray to Him through His Son Jesus Christ, na kung mga muyo kita ka na kay Jehova, paagi sa anang nga bata nga si Jesus, and pray according to His will, kag mga muyo sunod sa anang kabubuton, He will indeed sigurado gid, make sure that our prayers are heard by God. siguraduhin niya na pamatian niya ang aton mga pangamuyo. Awa na dyan, salamat mga. Thank you very much, Brother Roman, for your encouraging talk. All of us learn and we will do our best to apply those scripture ideas you have shared to us in our daily life. So, there are 64 benefits from your talk. Persons. Again, thank you very much. Okay, sa Sunday, mga kulturan, wala kita meeting. So, meaning, din kita galing mga kulturan. O sa labs, no? Kaya ang aton nga public talk dito sa may labs mismo sa Sunday. So, ginagdaan tanan, no? O especially sa mga visitors kag mga Bible interested. So, gina-invite namon kamo dito kag wala ti collection, no? Ibig sabihin po, walang bayad. So, libre lang po yun. Kaya inaasahan ko namin kayo na makakatante. So, diyan nakatapos ang unang bahin, no? Ang aton nga public talk. Ituloy naman natin ang masunod nga na mesa kay Brother Eddie de la Cruz ang Watchtower Study. Saliwat sa mga kasunod-tanan. Karon mga kulturan, ginapangabay na magpiling na kamo kang inyong pumulutuan na kumplemente sa inyong mga kaimutangan ka ibutang sa silent mode ang inyong mga cellphone ang hindi makatudlag sa mga nagapamati. Durugin nga salamat. Pero antes kita magsugod mga kulturan, ginapangabay na magtindog kita, no? Kagambahon natin si Diyos ng Jehova sa ginpanugdang ang bahanon sa Song number 67. Natiguluan, mga muyo kay Jehova adlaw-adlaw. Basa ito sa unang Thessalonica chapter 5 verse 17. Kung handa na kamo, pakinggan natin ang inanda na CD recording. Kagkataon natin na may kapagsik kag may palat siya.